be blessed mga kapatid. Amen. Tapat sa maliit, pagkatiwalaan ng higit mga kapatid. Yun ang ating LOP. Samahan niyo muna ako sa maikling panalangin. Salamat Panginoon dahil binigay mo sa akin Panginoon pagkakataon ito. Lord Jesus, pangunahan mo ako Panginoon. Let your Holy Spirit, Lord Jesus, speak. Let ako Panginoon. Lord, we offer everything to you Panginoon. Sa araw na ito Panginoon, aming gawain Panginoon. Lord God, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Kayo ba ay mapagkatiwalaan sa maliit? Mga kapatid. So, mag-throwback muna tayo. Di ba nung mga bata pa tayo, mga siguro 9-10 years old, uso sa atin ang autobiography, di ba? Yung ipasign mo yung mga classmates, ano yung iyong ambition, favorite color, ano yung iyong motto, di ba mga kapatid? At we are blessed dahil minsan, di ba, nung naalala ko nung ako maliit, siguro mga grade 3, sabi ko to travel around the world, to go to London. Ngayon mga kapatid, dinadaanan na lang natin ang London Bridge, di ba? Inaawit natin, ba't ngayon, hindi na natin magawang bisitahin dahil sawa na tayo mga kapatid, di ba? Kung gaano tayo ka-blessed mga kapatid, di ba? Amen. So tapat sa maliit, pagkatiwalaan ng higit mga kapatid, di ba? Kahit maliit na bagay, dapat tayo ay mapagkatiwalaan mga kapatid. Basahin muna natin mga kapatid sa Luke 16, 9-11. Sabi dito, at sinabi ko sa inyo, makipagkaibigan kayo sa pamamagitan ng kayamanan, ng kasamaan, upang kung kayo'y magkulang, ay kanilang tanggapin kayo sa mga walang hanggang tabernakulo. Ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Verse 11, mga kapatid. Kung kayo nga ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magtiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Di ba mga kapatid? So, dito sa ating binasa mga kapatid ay nakikita natin dito na ginamit ng Panginoon ang makamundong kayamanan, worldly wealth mga kapatid. Sa verse 9, Sis Mavic please, sa verse 9 sabi dito ay makipagkaibigan tayo sa masama mga kapatid upang gamitin natin ito sa walang hanggang tabernakulo mga kapatid. But this is only tool, di ba? Ito lamang ay gagamitin natin to lead us to eternal treasure mga kapatid. To do good that leads to everlasting treasure mga kapatid. Di ba yung ating mga trabaho, yung ating mga negosyo mga kapatid, ay we will see to it na atin itong gagamitin that leads us to eternal treasure mga kapatid. Hindi lang, huwag natin sabihin na Sister Cynthia, nagbibigay ako ng ikapo, di ba? But, di ba yung 10%? But how about the 90% mga kapatid? Ano yung ating ginamit, di ba? Ginamit mo ba yun sa maayos? Ginamit mo ba yun sa masama, mga kapatid? Or yung, tawag dito? Yung winaldas sa casino, mga kapatid, di ba? You will never be successful, mga kapatid. Dahil kailangan natin, we need to be a steward. Kung pinagkatiwala sa atin, mga kapatid, ang maliliit na bagay, dapat mapagkatiwalaan din tayo sa malalaking bagay, mga kapatid. Kasi yung maliliit na bagay, mga kapatid, ay yun ang magbibigay sa atin ng walang hanggang kayamanan, mga kapatid. It will lead us to everlasting treasure. Sabi dito sa verse 9 ay sa pamamagitan ng kayamanan ng kasamaan. Di ba? Yung kasamaan, sometimes may mga friends tayo, but di ba tayo bilang Kristiyano, gagamitin natin mga kapatid to win souls. Gagamitin natin ito for eternal glory. Huwag tayo magpadala mga kapatid. Tayuan natin mga kapatid ang salita ng Panginoon, ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. At yun ang ating gagamitin, mga kapatid, para sa walang hanggan, mga kapatid. At pangalawa, sabi dito ay little things, mga kapatid. So, yung
maliliit na bagay that will lead to great things, mga kapatid. Sabi dito ay yung maliit na halaga, mga kapatid, doon tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. How much more sa malaking bagay, mga kapatid, di ba? Yun ang, money is only a tool for us to sustain. Money is not our master, mga kapatid, di ba? Ang pera, di ba? Kasi kasaganaan naman tayo, paano tayo pinasagana? Lahat tayo dito gusto natin maraming pera, di ba, mga kapatid? But yun lamang ay paraan at ginagamit ng Panginoon to bless us, to meet our financial needs, mga kapatid, to sustain us every day. But huwag natin yung gawin na kalimutan na natin ang Panginoon. At pangatlo, the true wealth. Ito yung walang hanggan, mga kapatid. Sabi dito ay, our wealth gives us the eternal impact. Our generosity helps build God's family. Diba dito tayo nagbibigay, mga kapatid? So, God uses the church, mga kapatid, to bless us. We form family, we form fellowship, mga kapatid, that leads us to eternal glory. Mga kapatid, diba? Na tayo ba ay mapagkatiwalaan sa maliit? Amen? Yun ang ating lesson. But let me share you this one, mga kapatid. Kasi may nagsabi sa akin, Sister Cynthia, gusto ko yung sinishare mo na mga business. Hindi ko alam, mga kapatid, na talagang kayo ay nakakapulot ng aral. Okay. So, ito naman ay sa Pilipinas. Di ba ang ating country is corrupt? But meron din tayong mga less na mga businesses, mga kapatid. Di ba? Kaya, ito ang aking isi-share sa inyo. Ito si Mr. Wyden King, mga kapatid. Siya ang may-ari ng Anito. Alam niyo yung Anito? Anito Motel sa Pilipinas, di ba? Di ba yung mga short hours? So, ang pangalan pa ng Anito, sabi dito, is the term used by early Filipinos in their gods and idols during the pre-Spanish time, mga kapatid. Kasi yung minana niya, pinamana siya ng tatay niya ng Anito. So, ang tatay ni Wyden King is si Angelo. And they use the idols as guidance. In speaking of Anito, that is only refers to early beliefs in the Filipinos na dinala sa atin ng Spanish, mga kapatid. So, sabi dito, in the early 1970s, the father of Wyden King built the first Anito Motel in Pasay City. Kung alam niyo yun, mga kapatid, di ba, sa Pasay. And then, the business grew to 14 motels with every highly populated city in Metro Manila in 1994, mga kapatid. Mr. King earns 2 million a day. A day, mga kapatid. But sabi niya, I don't have peace. Wala akong kapayapaan. And then, merong nag-introduce sa kanya na si Nanay Cora Santos. Sabi niya, who served as his advisor. Sabi ni Nanay, surrender your life to God, mga kapatid. So, nag-share si Nanay kay Wyden King. And then, since then, hindi siya mapakali. Sabi niya, the first thing was she had delivered from bondage of lust. Di ba yung makamundo, tawag ng laman, I earn money a lot. Di ba 2 hours? Di ba yung short time sa motel, alam niyo naman, it broke families. Di ba? Maraming pamilya ang nasira. And it also, maraming nagagawa doon sa mga motel na yon. Drugs, abortion, sabi niya, lust, maraming pamilya ang nasira. But then, when God spoke to me, sabi niya, sabi ni Mr. King, I even bribe politicians. Di ba, mga kapatid? Kasi ang dami niyang hotel eh. But wala akong kapayapaan, sabi niya, gano'n. And then, in this business ventures, the Lord have worked also. The Lord gave him a burden of kingdom building his office. He brought the church into the office. So yung nakilala niya ang Panginoon, nagtayo na siya ng room na pwede silang magsamba sa Panginoon, mga kapatid. And the Word of God, prayer, worship became integral part of the corporate life. The Lord placed
a conviction in his heart to stop building and expanding the motel business, mga kapatid. So, na-realize niya na hindi siya happy, di ba? At hindi yon para sa Panginoon. Sabi niya, I have to obey God, mga kapatid. And since then, yung motel na yon, i-convert niya sa kung uwi ka ng Pilipinas, Legend Airport Manor Hotel, and the status married couples place wherein kung mag-check-in ka, hihingan ka ng marriage certificate, mga kapatid. Sabi niya, I am so blessed, di ba? Nawalan man ako ng 2 million a day, but I have peaceful life. And ang hotel niya ay lalo pang lumago, mga kapatid. So, Mr. Wyden King ngayon ay nag-praise na rin siya. Nag-share na rin siya ng gospel, mga kapatid, di ba? So, makikita natin yung transformation, mga kapatid. Hindi, malaki ang kanyang masigit pa ang kung ano meron siya, but wala siyang kapayapaan, mga kapatid. Okay, he decided to give it to the Lord. Kaya hindi lang pinagpala ang kanyang business, mga kapatid, kundi pinagpala din siya sa pag-share ng mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Di ba yung worldly, yung kayamanan ng kasamaan, mga kapatid, ginamit yun ng Panginoon to eternal glory, mga kapatid. Di ba? Napakaganda ng transformation ni Mr. Wyden King. So wala nang anito ngayon, mga kapatid. Wala nang anito. Dahil sabi niya yung anito is, di ba yung pastor ba yung anting-anting, yung mga ninuno? So yung anito hotel, meron siyang talaga, kasi tinignan ko, meron siyang statua na nakaswat na may sungay, mga kapatid. So nung tinransform niya ang hotel, yung iba niyang workers ay umalis. Meron din naging faithful na workers na nagpatuloy, which is talagang tinulungan niya na magtayo ng, talagang kinip niya to be in his business, mga kapatid. At yung iba naman, sabi niya, lahat ng kanyang mga hotel ngayon ay meron na talaga silang parang conference room na kung saan sila ay nagsasamba. They had a place to pray, to worship the Lord, mga kapatid. Dahil sabi niya, it will bring me to eternal glory. Kaya yung ating pagbibigay, mga kapatid, hindi lamang dito, but it leads us to eternal glory para sa ating Panginoon, even our lives. Hindi lang material na bagay, mga kapatid, ang ating oras, ang ating mga kapatid na ginagawa. Diba? We will see to it that it will, diba lagi tayong nananalangin na bless the work of our hands, mga kapatid, diba? Yun ba ay, ang ginagawa mo ba ay nakakaluwod sa Panginoon, mga kapatid? Diba? Yun lang ang ating ma-share, mga kapatid, at ihanda na po natin ang ating gawang handog sa Panginoon. Amen.